Tama nga. Kung susuriin po natin itong whole departure order na inilabas ho ng 7th Division ng Sandigan Bayan, ito ho ay tiyak na kahit na sino siguro pabasahin mo ng order nito. Kahit na siguro grade 1, makakaintindi nito. Pero mo, docket number eh. O ibig sabihin, pag may docket number, ibig sabihin, may pinal na kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Laban mo dito kay House Speaker. Pero bakit wala pa ho yung balitang yan? Ba't wala pa ho yung ganung announcement ng ombudsman? Ikaw, ombudsman Boying, ha? Secret ka pa. Meron ka na palang pinal, kaya lakas loob kang humingi ng whole departure order. Ayun no, nature of the case eh. So meron na talaga ho. Tapos ang kanilang rason sisibat daw kasi hutong si House Speaker umano to evade arrest. Yan ang sabi and prosecution of crimes being charged against him. Paki-ere po para sabay-sabay mo nating panoorin po yan at papasahin. Okay na, nandyan. Yung blue muna, blue. I-open mo yung blue. Ayan 7th Division. People of the Philippines, ang plaintiff against Congressman Ferdinand Martin Gomez Romualdez, respondent. Application for PHDO, ito yung precautionary whole departure order. Ayan nakikita ho ninyo sa baba. Sabay-sabay po natin. Yung complete title, docket number of case. Meron na nga ho. Tapos ang kaso ay plunder, direct bribery, violations of Section 3, Republic Act 3019, indirect bribery and money laundering. Alam mo, Kuya Jonas, kaya nagsalita si former House Speaker ng ganun. Yung kanyang tema na ganun, yung ganun ka-powerful yung kanyang statement. Nasabi niya, "Huwag niyo akong gawing sangkalan. Kung gusto niyo akong lubugin, sabay-sabay tayong lulubog." Parang ganun, di ba? Dahil nga may kaso ng final. Diba kung tutusin, tama siya. Bakit niyo ako kakasuhan? Wala akong kinalaman dyan. Dahil na naipit na siya, kaya siya nagpalabas sa kanyang statement. Dahil alam niya, siyang iipitin talaga dito. Pero, ito na magandang senaryo ngayon. Ito magandang abangan po ng taong bayan. Kaya ba niya isiwalat ang lahat? Kaya ba niyang ituro ang pinaka-mastermind pa nito? Malamang kung sinasabi niya na hindi siyang mastermind, baka sabihin lamang niya, ako po ay mini-mastermind. Pero sabi kasi niya, hindi daw po siya mastermind. Pero alam niya kung sino ang mastermind. Yan ang magandang aabangan ho ng taong bayan. Sige nga, I'm challenging House Speaker Romualdez. Sige na ho. Magkaalaman na ho tayo, former speaker. Maganda ho to. Sabong-sabong na. Magkaalaman. Dahil kung kayo po ang iniipit ng sino man, ng mataas opisyal, nako, kayo po talagang maiipit dito. Lalo't yung pong nag-aakusa ho sa inyo, hinahanap na ngayon ng Malacanang. Tapos pag nakauwi yan, mas kayong didiin talaga ho niyan. Tapos at mag-iiba ang magiging pahayag nung pong dati ho nasa Portugal, ngayon po ay nasa Czech Republic na. Kung sasabihin niya na, ay sandali, ang akin lang palang dinidiin po dito ay si former House Speaker lang. Pero yung una kong sinabi na may kasabwat po siya dito, joke lang po yun. Diba? Pwede ho yun eh. Dahil nga, pinapuntahan na ho ng kanyang bataan na ating pong ng gobyerno ngayon. So, kaya ito na ho yung inaabangan ng ating pong mga kababayan. Sige nga, magkakaalaman na talaga ho to. Sige. Siguro next week may report na siguro ang DOJ, ang DFA, at may larawan na ho or may mga video na po na kasama na ho nila. Naka-holding hands na ho sila, tapos naka-akbay na ho ang DOJ Secretary kay
former Congressman Zaldico. Parang nakaakbay na. Parang, ayos ba tayo? Ayos ba tayo? Diba? So yan po ang ating pong abangan. At pag tungtong niya dito sa Pilipinas, ni Zaldico, nako, pag nagsalita ho yan at isasalang po yan sa Sandigan Bayan, ayan na po, dito na ho magkakaalaman. Kung yung pong kasong isinampa laban kay former speaker, naku, mukhang malakas siguro ang kaso ho niyan. Tingnan natin. Kaya ang kampo ho na former speaker Romualdez, talagang gagawa ho sila ng paraan para salagin ito pong lahat ng mga akusasyon laban ho sa kanilang kliyente.